Maayong buntag, Mindanao would like to thank Florence Alejandre of Occasions Event Specialist. I can do all things, 'cause it's you. Ang dami na pakamatay! Pasista! Pasista! Ikaw na matubig mo yan! Mga kapamilya, adlawng Lunes, Petsa 4 sa Marso tuig 2013. Aniya na mga nagbagang balita sa News Patrol. Patay ang tulo ka magsuon human maapil og kasunog sa ilang balay kagahapon. Ani ang report ni Vina Araneta. Sa kuha sa bayan patroller nga si Rafi Joy Navarro, makita ang bagang aso ug kadako sa kalayo nga milamoy sa duha ka mga balay sa Malvar Street, Davao City. Dayon, niabot ang mga bombero nga paspas gipasiritan og tubig ang nasunog nga mga balay. Apil ang nasunog nga tricycle nga nakaparada atubangan sa nasunog nga balay. Busa, gipaspasan sa mga bombero og pasirit og tubig aron di na mukuyan na pangkalayo, pero wala nang matabang ang duha ka mga balay. Sumara sa mga residente gamalang sa light materials ang mga balay ug mga karinderya mao nga dali nasunog. Karit may abot kining usa ka babae ug gitudlo ang nasunog nga balay. Tungod kay naa sa sulod ang yang tulo ka mga anak. Asa na ba asa? Nasa taas sa kwarto. Sa taas ka sa taas? Oh. Sa taas? Medyo yan ang isa. Sa taas na sa taas? Miabot sa mga igsunog amahan sa mga bata nga wala katuo sa panghitabo. Sige, mga pag-umangkon nimo. Nabiyaan sa loob pala yung nagbantay? Sila lang daw. Bata pa to? Pila edad? 7 to ang magulang, tapos 5 ang isa. Human na pipila ka minuto, nakitang patay ang tulo ka magigsuon nga napaig sa sunog. Tapad ang magsuon nga sila Jenny May, 7 ka tuig, Rose May, 6 anyos, ug Rosaline, 1 ka tuig. Sumara sa inahan sa bata, walay nagbantay sa tulo ka mga bata. Diyang gibiyaan niya kini nga natulog. Milakaw kini aron mo palitog pagkaon sa iyang anak. Wala po ko kanina diri kay nagtrabaho man kugod niya. Karon na ko kauli ba? Tapos? Kanilang udto naman ko diri niya. Uli na po ko balik trabaho. Tulo pa ang na nakita na mga biktima. Dati daw ning balay walay kuryente pero nagtap daw sa kabila. Ginaimbestigahan pa sa Bureau of Fire Protection kung electrical short circuit o napasagdang katulang hinungdan sa sunog. Gibarabar ang mukaba sa 400,000 pesos ang danyo sa sunog. Vina Araneta, ABS-CBN News. Misilaw ang ginatukod nga balay sa Barangay 39-D Davao City tungod sa gidulaang posporo. Ani ang report ni Roderick Sala. Nagbanaw ang tubig sulod sa ginatukod nga balay sa pamilya Uloy sa Purok Jess, Washington, Barangay 39-D Davao City. Human gitabangan og sablig sa mga silingan Biyernes sa gabi. Sumala ni Jomar Mabidungkal, nabantayan nila ang kalayo sulod sa ginatukod nga balay. Busa na nawag siyag silingan. Nagdilaab na ba kayo? Diri sa kuan kay mo reflex man diri sa gawas. Tiya sa iyang bintana. Moto kamig balde niya among gisabihan dia sa kuan sulod mi sa kwarto. Gilamoy sa kalayo kining sofa, apan napugngan ang pagdako sa kalayo. Human nagbayanihan ang mga silingan aron mapalong kini. Duda ang mga residente, midikit sa sopa ang kalayo. Human nakita nagdulo og posporo ang apo sa tang-iya sa balay. Samaran ang ilang apuhan. Human gidali-dali og alsa pagawa sa nasunog nga balay. Pungutanan ako sila bangko gid ang dahilan. Gidulaan ang bangko sa bata. Maro ti dahilan. Ako dula siguro, dula pagkatol o unsay gidulaan posporo. Gibana-bana ang nasa 10,000 pesos ang danyo sa insidente. Kini ang kinaunhang natalang sunog ni ining bulana sa pagsaulog sa Fire Prevention Month sugod Barso 1 nin tuiga. Rod Ray Salas, ABS-CBN News. Human sa duha ka adlaw nakita ang patayng lawas ni Ronnie Buslon, 21 anyos. Human kini nalumos niadtong Biyernes sa Davao River. Nakitaan kining naglutaw sa Maa Bridge Domingo sa buntag. Sumala sa inahan niini, naligo kini sa sapa kauban ang mga amigo ug nitabok sa sapa aron moadto sa balay sa iyang classmate aron magpractice og sayaw. Ang biktima, estudyante sa Alternative Learning School sa usa ka elementarya sa Davao City.
Kuan pa Bernice pa sa udto sa nawa. Karon pa jud nakitaan. Kay mo adto sa kuan kay practice og sayaw sa pikas tabok sapa. Duha ka mga lalaki ang gipamusil patay. Minor de edad nga kaubanan sa mga biktima, swerteng walay tatsa. Ani ang report ni Roderick Sala. Patay nang naabdan sa news team sulod sa ginamanehong kotse ang 28 anyos nga si Jonathan Musa Abdul Rahman. Human giposil sa mga armadong sakay sa puti nga van sa kanto Sandawa o Quimpo Boulevard pasado alas 12 Sabado sa kadlawon. Pipila ka metros ang gilayon sa sakyanan. Nakit ang patay sab ang 27 anyos nga si Tato Pindi Musa, kinsa pasahero ni Abdul Rahman. Sumala sa mga residente, midagan si Musa apan naabtan gihapon sa mga sospek o gipusil. Swerteng walay tatsa sa pagpamusil ang usa ka minor de edad nga nagsakay likod sa kotse. Nasayrang mitabok gikan Sandawa ang gray nga Honda Civic dihang kalit gipaulanan og bala sa nakasugat nga puti nga van. Dayong pamusil sa mga biktima. Unsay color sa naka-tira? Puti color iso puti. Atong nakaputi unsa man to? Nagsakay sa Innova. Sa Innova. Innova to. Innova jud. Ilaw yung sa Innova jud duko dito kasi dia oh. Kung nga dito. Oh. Tapos sunod niya dire. Oh, kuno ay. Yun na jud dito sa Innova. Di baga katong Innova niya. Dito. Ay, sa dito sa. Kung katong nagtira dire katong sa kanya po Innova. Sa paghiling sa Soko, napuno sa iniguan sa bala ang duha ka mga biktima. Nagkatagsab ang mga basyo sa bala sa crime scene. Na-recover sab sa pitaka ni Abdul Rahman ug sulod sa kotse ang gibana-bana ang 80,000 pesos nga cash ug usa ka sachet sa gituuhang shabu. Dili pa sab masuta sa Talumo Police ang motibo sa pagpamusil. Ginasuta pa sab sa kapulisan ang background sa biktima kung may kalambigitan ba kini sa motibo sa krimen. Rod Graysalas, ABS-CBN News. Gikagubtan sa mga residente sa Sitio Santo Niño, Barangay Lasang, Davao City, kining pawikan nga wala na itoong tiil. Nakit-an kining naglutaw-lutaw sa kadagatan sa mga mananagat. Busa gidangop kini sa mga residente o gi-turn over kang Kagawad Boy Tutor. Iintrigo kini sa Department of Environment and Natural Resources karong adlaw aron maamuma og tarong. Among gihatod sa dagat kay iuli dito. Di man pud siya maunlod. Di siya maunlod ba maglutaw lang gyud siya. So basig makuha na yung uglain niya dito, binuwangan. So ako na lang yung gibutang ko. Mga kapamilya, atos ang sayro ng isyu og komentaryo diha sa ABS-CBN DXAB 1296 kauban si Paul Palacio ug Alan Abay. Banat sa komentaryo! Mayong buntag, okay. Hernel. May buntag Mindanao. Subo nga palandungon no natin mga panghitabo manggod ka karon diri sa tuwa sa Dagban sa Davao, instead of ang kampanya sa Bureau of Fire Protection ubos na ni atong City Fire Marshal sila si Dueñas o si Jimenez din na karon sa BFP, wala sila nagkulang sa ilahapon nga pag kining pahibalo sa katawhan nga mag-amping ta. Pero naagyo ingon ani nga mga panghitabo. So ang ato lamang karon dinhi Paul no nga kita mga ginikanan atong i-sure gyud pagmaayo nga ato ang panimalay nga naka-unplug yun ato ang mga linya sa kuryente. Ang ako lang question ni Paul kini mga substandard nato nga mga kuryente karon ba nganong dagham ang gyapon dis Dagbayan sa Davao? Barato man. Barato. Pero wa sila magtan-aw nga delikado day barato pero delikado. Mula nga nato nga dito ka sa barato nga delikado or katong insakto pero garantisado. Standard pero garantisado siya. Gisakitan ko og maayo katong ginikanan no, amahan og anak nahutdan og buan mga anak tungod sa sunog. Well, gikumot ang akong kasing-kasing nga nagtan-aw in town feeling no? Sa ginikanan nga nawala ang tulo ka anak tungod lamang sa sunog. Karon mga kapamilya, Fire Prevention Month. So mag-amping gyud ta permi. Mag-amping permi. Ang kato mga bata manggod no, luoy kay paminahon kay ang 7 anyos ka bata pwede siya makalakaw pero makasibat pero wa niya biyai ang iyahang manghod. Nag-unong sila. Ilaha itong gitabangan Paul ang katong batag aswat no di sila magagawa. So moto nga nagka ginaksanay lang in taon ang natutulo. Pero alang sa mga ginikanan ay mo kagool no, God has a purpose no. Mo na gitawag na all things work
together for good lamang gyapon. Lesson learned na ni sa tuwa nga naay mga nasakripisyo nga kinabuhi pero atong pagpamukaw lamang sa tuwa mga taga Department of Trade Industry atong palapdan pa ang kampanya against ani mga substandard nato nga mga baligya. Nganuman kabalo man taon say substandard. Ang mga tao mo palit man yun nagbarato. Why not unsaon na to ni ang pagpugong nga di ni ingon og ma-display diha sa tuang mga tindahan ilabi na diri sa tuang Chinatown, no? Daghan kay mga substandard nga mga baligya din ha. Ginahimo ba nato ang pag-inspect din ha una kini mapalit sa mga tawo nga barato kini? Kung wala nato naghihimo, well what man nagkulang sa inyong awareness campaign din ha, pero unta dapat naamoy tiil nga mo tan-aw mo hatag og kanang panahon aron nga di kini mapalit sa mga tawo ug maingon anin hinuon ang resulta. Pero alang sa mga masunugay pa, kinahanglan mapugan nato ni kung kita mismo ang mag-amping sa kaugalingon nato. Basta usmo na to Fire Prevention Month, mag-igmat o mag-amping permi mga kapamilya. Pero anyway, sa Pikas Bahay, no, congratulations sa mga nominado, no, kay Paul Palacio. Salamat sa taga Ateneo de Davao University, no. Paghimo po sa uban din mga nominees silahang first Blue Night Media Award. Salamat. Napunta ikaduha, ikatulo, ikapat, no, ikalima alang sa inyo ha din ha nga pumagi. Salamat og mayong buntag Mindanao, mayong buntag Hernel. Daghang salamat Paul Palacio ug Alan Abay sa DXAB 1296. Mga kapamilya, daghan pang mga balita sa pagbalik sa News Patrol.